Ako si Martin, OFW dito sa Canada. At meron akong kwento sa buhay ng isang OFW, hindi lang trabaho ang challenge. Kasama na rin ang pag-aalaga sa sarili, lalo na kung mag-isa ka sa ibang bansa. Minsan, kahit gaano tayo kasipag at kasanay sa hirap, darating yung panahon na babagsak ka rin. At dito ko napatunayan na, sa kabila ng lahat, may mga taong ituturing kang pamilya kahit nasa ibang bansa ka. Sa Pilipinas, sanay ako na si Mama ang naghahanda ng pagkain ko. Hindi ko iniisip kung kailan ako kakain, kasi pagdating ko sa bahay, nandyan na ang pagkain sa lamesa. Pero dito sa Canada, ibang-iba. Dahil busy sa trabaho, pagod, at minsan natatalo ng homesickness, madalas hindi ako kumakain sa tamang oras. Minsan isang beses lang sa isang araw, minsan puro instant food. Minsan naman, kahit gutom ako, tinatamad na akong magluto. Hanggang sa isang araw, hindi ko namalayan. Panis na pala yung nakain ko. Akala ko wala lang. Pumasok pa ako sa trabaho, late night shift pa, 11 ng gabi. Pero habang nasa trabaho ako, bigla akong nahilo. Parang bumabagsak ang katawan ko, nanginginig ako. Tapos sumakit ng todo ang tiyan ko. Pakiramdam ko, parang may kumukulo sa loob ko. Sinubukan kong tiisin, pero hindi ko na kinaya. Tumakbo ako sa CR at doon nagsuka ako ng nagsuka. Akala ko sandali lang pero hindi tumigil. Pakiramdam ko nauubusan na ako ng lakas, parang hindi na ako makahinga sa sobrang suka. 12:00 na ng madaling araw nung na-realize ko, hindi ko to kakayanin mag-isa. Kailangan ko ng tulong. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero isang bagay lang ang naisip ko. Tumawag kay Dea. Siya ang isa sa pinakamabuti kong kaibigan dito sa Canada. Hindi siya nagdalawang isip. Sinundo nila ako agad kasama si Dion, na hindi lang kuya niya, kundi itinuturing ko na ring kapatid. Suka pa rin ako ng suka habang nasa sasakyan kami. Hirap na akong huminga, parang nauubusan na ng hangin ang katawan ko. Pero sa kabila ng panik ko, ramdam ko ang pag-aalala nila sa akin. 12:00 na ng madaling araw yon. At kahit may pasok sila kinabukasan, hindi nila ako iniwan. Si Dion pa mismo ang nagbantay sa akin sa ospital. Siya ang nag-asikaso sa akin, siya ang sumagot sa mga tanong ng nurse nung hindi na ako makapagsalita ng maayos. Akala ko, pagdating sa ospital, aasikasuhin na agad ako. Pero dito ko na-experience ang isa sa pinakamahirap na parte ng pagiging OFW, yung makita mong hindi ka priority, kahit sobrang lala na ng sitwasyon mo. Dahil rural town kami, walang available na doktor agad. Kailangan pang tumawag bago ako ma-admit. E paano na ako? Hindi na nga ako makahinga, wala na rin akong masuka, pero wala pa ring action agad. Ang mas mahirap, ang dami pang interview ng nurse. Paulit-ulit, tapos kahit gustuhin kong sagutin lahat, ang nasabi ko na lang sa kanya, "Please help." Wala na akong masuka. Buti na lang, nilagyan ako ng dextrose ng nurse at doon ko naramdaman na unti-unting bumabalik ang lakas ko. Pero sa totoo lang, pakiramdam ko talaga mamamatay na ako noon. Sa gitna ng lahat ng nangyari, hindi ako pinabayaan ni Dea at Dion. Nang matapos ako sa ospital, hindi nila ako pinauwi mag-isa. Dinala nila ako sa bahay nila at pinatulog sa kwarto ni Dion. 3 araw akong namalagi sa kanila. Inalagaan nila ako hanggang sa tuluyan akong gumaling. Sila ang nag-asikaso sa akin. Sila ang nagpakain, nagbantay, at tiniyak na hindi ako mag-isa sa oras ng kahinaan ko. Wala silang obligasyon na gawin yun, pero ginawa nila. Dahil para sa kanila, hindi lang ako kaibigan. Pamilya na nila ako. Sa mga ganitong moments mo talaga marirealize na hindi mo kayang harapin ang lahat mag-isa. Bilang OFW, madalas natin iniisip na kaya natin, na matibay tayo, na okay lang kahit walang kasama. Pero hindi totoo yun. Minsan, kakailanganin mo ng taong aalalay sa'yo. At kung swerte ka, makakahanap ka ng mga taong hindi lang basta kaibigan, kundi pamilya na rin.
Sina Dea at Dion, sila ang naging pamilya ko dito sa Canada. Hindi ko alam kung paano ko sila mapapasalamatan ng sapat, pero isa lang ang sigurado ko, hindi ko ito makakalimutan. Isa ito sa mga pinakamahirap pero pinakamalaking learnings ko bilang OFW. Alagaan natin ang sarili natin. Huwag nating pabayaan ang kalusugan natin. Huwag nating i-take for granted ang pagkain sa oras. At higit sa lahat, huwag tayong matakot humingi ng tulong. Sa mga kagaya kong may nahanap na tunay na kaibigan sa ibang bansa, huwag niyong kalimutang ipakita kung gaano kayo nagpapasalamat sa kanila.